Sinampahan na po ng reklamo sa Justice Department ang vlogger at negosyanteng si Yexel Sebastian. Kasunod yan ang sumbong ng mga nabiktima umano niya sa isang junket investment scam. Nakatutok si John Consulta. Bit-bit ang kanilang mga dokumento. Sinampahan na ng reklamo ng 30 biktima umano at ng National Bureau of Investigation. Hindi, naalala ko lang eh. Di ba sabi ni Tulfo, i-hearing niya to? Ano kaya nangyari, Senator Tulfo? Ngayon ako nagtatanong lang ha. Hindi ako bumabatikos. Kasi naalala ko eh, sinabi mo to eh. Kasi inaabangan ko to dahil maraming scammer dito. Maraming vloggers na pumasok dito. Na nang engganyo at nang scam ng mga ordinaryong Pilipino. Tama, mali? Alala niyo yun? Senator Tulfo, ako po'y nananawagan sa inyo. In very respectful way, I'm asking for your update on this matter. Kasi sinabi nyo po yan, ipapatawag nyo itong mga scammer na ito. O di ba ho? Naalala nyo yun? Ano kaya nangyari doon? Investigation si Yexel Sebastian sa Department of Justice. Para yan sa paglabag umano sa Syndicated Estafa at Securities and Regulation Code. Milyong-milyong piso raw kasi ang natangay ng online personality sa kanila noong 2023 sa isang junket investment scam. Ang chef sa barko na si Mike nag-invest umano ng 700,000 piso. Matapos siyang pakitaan ni Sebastian ng limpak-limpak na pera, mga bagong biling sasakyan at... Alam mo, totoo kasi ito eh. May nag-aya sa akin dito eh. Sabi niya nga, punta ka dito sa isang casino. Hindi ko na nasasabihin kung saan casino niya sa may Pasay. Punta ka dito. Bakit? Ipapakita ko sa iyo yung pera. Kung gaano kadami at invest mo yung 1 million mo, after 1 year, 2 million na yun. Sabi ko sa kanya, pasensya na, wala akong 1 million eh. 10 million lang meron ako. Hindi. Wala. Sinabi ko talaga, wala akong pera. Pasensya na. Itong pera ko sa Japan lang to naka-invest. Pag pupunta akong Japan, dun ko lang iniagamit. Ha? Kaya totoo to. Napakaraming mga vloggers, mga influencer na nang engganyo dito sa junket na ito. Senator Tulfo, baka naman. Baka pwedeng itupad nyo yung pinangako ninyo kasi Senator Tulfo, kung hindi nyo itutuparin to, isusumbat ng taong bayan nyo pag tumakbo kayo sa susunod na eleksyon. Yung pinangako nyong imbestigahan ho ang itong scam na ito ay hindi natuloy. Buwan ng 5% kita. Nang magkaroon na raw ng problema sa investment, sinubukan pa raw silang papirmahin ni Sebastian sa isang bagong kontrata pero di sila pumayag. Kikitain do sa 700,000 which is 35,000 nga pong kikitain ko po which is monthly for the whole year based sa kontrata po. Tapos nga po after the contract nga po ibabalik po nila yung 700,000. Ano po yung guaranteed na maisusoli at maibabalik yung pera namin, which is ang sabi niya sa amin, yung mga ari-arian na pinapakita niya sa amin, ibebenta daw po nila yung mga ibang toys nila hanggang mabuo yung pera, parang paunti-unti, pero nangyari nga po is nagtago po sila. Bukod sa walang secondary permit, sa Securities and Exchange Commission o SEC, pinapirma ang mga investor ng loan agreement para palabasing utang at hindi investment ang kanilang perang ibinigay sa grupo. Pero ayon sa NBI, hindi ito magagamit ni Sebastian para makaiwas sa criminal liability. We are being sustained by the definition of securities under the revised Securities Regulations Code. Ito. Sino ba ito? Palmer, NBI Chief Fraud and Financial Crimes Division. Palmer Malari. Since mukhang ayaw na atang i-discuss ito sa Senado, baka naman kayo ang pwede naming maasahan na tutuluyan nyo ito. Wag lamang po sa simula o yung mga ningas kugon kasi marami ho sa atin. Hindi naman po kayo politiko. So siguradong hindi kayo ningas kugon. Alam nyo, talagang pasasalamatan ho kayo ng mga banateros pag kayo po ay ipinagpatuloy nyo ho ito. Alam mo, malaking galang ko sa NBI. May mga NBI na tulongges. Parang pareho lang naman yan eh. NBI, police, kahit o militar, maraming matitino. Honestly, maraming matitino.
Ang mga hindi lang naman matitino, alam naman po natin yan, di ba? Sir Palmer, Malari. Marami hong hindi matitino na NBI, yung mga hindi organic yung mga confidential agent. Yan yung napag-uutusan ng mga boss na ipinasok ng mga boss na mga inappoint lang. Inappoint na boss, tapos nagpasok siya ng mga confidential agent. Kasi hindi papasa sa requirement nyo bilang abogado, di kaya yung isa pang requirement nyo. So, sir, ako, may tiwala ako dun sa mga organic na mga NBI. May tiwala ako dyan. So, sana, talagang, sundutin nyo ho ito. Huwag nyong tantanan. Kasi mukhang tinatantanan na ng iba pag-asa na lang namin yung mga katulad ninyong mga talagang matitino. Sana, kasi kung hindi kayo matino, sir, medyo mahahagupit po kayo ng banateros. Yan ang totoo. Bakit to? Kasi po, Sir Palmer Malari, malamang abogado ito si Sir Attorney Palmer Malari. Pag tama, pinapalakpakan namin ng bonggang-bongga. Pag titirik pa namin ng mga bulaklak. Pag mali, abay, babanata natin to. Under the revised Securities Regulations Code na ang any evidence of indebtedness is also a form of security or evidence of security. So dahil dito maliwanag na may na-commit talaga na syndicated estafa. Hindi kunwari investment ng tinanggap, kundi gumawa ng pagkakautang ang kumpanya sa mga tao na kanilang nabiktima. Sa dami ng complainant, hinati ng NBI sa 3 batch ang pagkasampay. Ayan. So ngayon, ano ho ba ang kaso ngayon? Ito, sana kasi ibibuild yung case Diba? Ganyan naman ang diskarte. Ibibuild yung case, kaya nga inaasahan natin yung NBI na built it in a way to really win. Kasi kawawa ho yung kababayan natin. Yan ang dito, ang pinaglalaban ho natin dito yung mga na-scam. Alam nyo, hindi ho, sino ho dito ang madaling makapag-ipon ng 1 milyon? Taas nyo nga ho yung kamay nyo. Ikaw ba, Jay Guevara, magkano ba kinikita mo sa YouTube? Nakaka-1 milyon ka ba kada 3 buwan, 5 buwan, 6 o 1 taon? Di ba, isipin mo yun Ito, halimbawa, ikaw na lang, Jay Guevara, si Boss Dada, tinulugan na ako. Sigurado ako, lakas na ng hilik nun, lakas humilik nun Buong Baguio na bubulabog pag humilik yun. Hindi, di ba? Kayo, halimbawa kayo, pinag-ipunan mo 1 milyon. Ilang araw mo yun, pinag-ipunan ng yung 1 milyon na yun. O halimbawa, 1 taon mong pinag-ipunan yun. O 6 na buwan mong pinag-ipunan yun. Mantakin mo, kayod ka ng kayod. Di ba? Tapos, tatarantaduhin lang ng isang kumpanya, yung 1 milyon mong pinaghirapan mo. Hindi, isipin nyo yun yung matarantado ka nga lang. Ako nga, maloko lang ako ng konti. Busit na ako Yung, alam mo kasi yung the fact na niloko ka, yun yung masakit Huhugot na. Diba? Yun yung masakit yung niloko, yung iniputang ka. Kakairita yun Hindi, ako, halimbawa ako minsan meron kang pinaglalaban na kahit mura lang, pinaglalaban mo, yung kunwari lokohin ka sa Grab. Hindi doon sa pagkain hindi doon sa delivery na Grab Doon sa pagkain, yung picture ang laki-laki, pagdating sa'yo, anak ka ng wewe. Mas maliit pa sa appetizer? Side dish? Di ba, ipaglalaban mo yun Hindi dahil doon sa pera, pero the fact na niloko ka. How much more yung niloko ka ng 1 milyon o 100,000 o 200,000 na pinagpaguran mo, pinagpuyatan mo, napaus ka na kakadaldal, mantakin mo. Lahat naman tayo nagdadaldal dito dahil para din may content. Tapos lolokohin mo lang ako? 3 oras ako nagla-live kada araw. Tapos kakatkungin mo yung pera ko, parang ginagawa ng isang vlogger dyan, nangangatkong. Di ba? Ang sakit nun. Ng kaso, kung isasama ang ibang batch, aabot daw sa 50 bilyong piso ang natangay sa mga biktima. Na bukod sa mga 50 billion, 50 billion!
ang nakatkong. Di ba? 50 billion. Grabe. Pwede ka na magtayo ng bansa niyan eh. Ano meaning ng konteteros? Konteteros yung mga yung mga bangag vloggers. Mga konteteros yan eh. Gusto lang nila ng content lagi. OFW at empleyado ay meron ding mga politiko, celebrities at negosyante. Hahabulin daw siya at ang mga kasama kahit nasa ibang bansa. Ang amounts na involved dito, from the last time we had a computation, umaabot na yata ng 50 billion pesos. Naku We will po. be utilizing that process of the law para maaresto sila. We will also be filing a potential case of violation of the Anti-Money Laundering Act. Paalala Nako, Anti-Money Laundering Act yun. Malupit yun. Oh, malupit yun. Kumpiskado lahat ng pera mo doon. Kaya lang, paano kung nasa ibang bansa na, nagtatago? Meron ba kayong reward? Hanapin ko. Marami kong kilala niya. Mga dancer din. Hindi, kung may reward lang naman. Hindi, biro lang. Antay natin ang husgado. ng NBI. One red flag is that if the return of investment o ang interest na ino-offer is talagang napakataas. In this case, 5 to 10%. Pag nakita na nila yan, ibig sabihin, umiwas na sila. Oh, tandaan niyo yan, ha? Yan ay totoo. Pag ang interest na ibinibigay sa ng isang investment, more than binibigay ng bangko, magduda na kayo. Kasi, sabi ng iba, di ba? Kasi mababa ang interest ng bangko. Kaya nga, naturalmente. Sila yung legit Di ba? Kaya nga kanina, nagpunta ako sa isang bangko. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan ng bangko. Sabi niya, Sir, mag-open na kayo ng investment dito. Sabi ko, kikita ba ako ng doble dyan? Sir, scam ho yun. Sabi sa akin ng ganun. Ganun ba? O wag na lang. Hindi BPI. Ikaw naman, maka-BPI ka naman, ikaw naman. No? Bangko dito sa tabi-tabi yun. Bangko dito sa tabi-tabi yun. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Excel Sebastian. Pero sa mga post ni Excel Sebastian, sinabi nito na biktima lang din daw siya dahil nag-invest din lang siya tulad ng mga complainant. Tinan mo na. Yan ang mga bigla naging victim, na siya, victim card siya na ngayon ng biktima. Pagkatapos mong i-display ang mga yan at sabihin ganito ang kinikita nyo, sasabihin mo, biktima ka ngayon? Haluko. Excel umayos-ayos ka nga sa pagpinagsasabi mo Alam mo, kung hindi ka kasi, kung ang dami nyo kasi influencer na pumasok dyan. Pero ikaw lang ang isa sa pinakamayabang na nag-post ng ganyan. Yung mga iba mong mga kasama, hindi tinatarget, di ba? Alam mo yan. Kilala ko yung mga kasama mo Hindi kasi ganyan kayabang, katulad mo. Na-post ka ng post ng ganyan, na asif, kala mo, pera mo, tapos sasabihin mo, hindi naman yung pera. Ang yabang mo kasi. Di ba? Yan ang problema sa atin Pag minsan yung nauuna yung kayabangan, napapahamak tayo. Kaya, Senator Tulfo, nananawagan po uli ako sa inyo. Sayang po yung tiwala ng taong bayan sa inyo. Na may tiwala pa naman na ikaw po ay isang pinaglalaban ng mga ordinaryong Pilipino. Pinangako nyo ito, Senator Tulfo. Sana tuparin ninyo.